Isang babaeng nagngangalang Ana ang nakapansin ng isang nakakatakot na pangyayari. Biglang kumulo ang isang lawa sa tabi ng kalsada, parang nasa ibabaw ng kalan. Bago pa niya maunawaan, nagkaroon ng malalalim na bitak sa aspalto. Isang mangingisda ang lumapit sa pulis, pero sa isang iglap, bumukas ang isang higanteng hukay at nilamon siya. Hindi doon natapos, patuloy itong lumawak. Tinatangay ang lahat sa daraanan nito. Nagkagulo ang mga tao, nagtatakbuhan sa takot. Sinubukan ni Ana umatras gamit ang sasakyan, pero naipit siya sa trapiko. Walang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang dalawang anak at tumakbo. Sa gitna ng kaguluhan, natamba ang kanyang anak na lalaki. Napaiyak ito sa sakit. Nag-aalalang huminto si Ana at sinabihan ng anak na babae na tumakbo, habang binalikan niya ang anak na lalaki. Pero bago pa niya ito marating, nilamon ito ng sinkhole. Sa gitna ng kanyang pagkagulat at lungkot, hindi niya namalayang gumuho na rin ang lupa sa ilalim niya. Sa huling saglit, inabot siya ng kanyang anak na babae. Pero hindi ito sapat na malakas para hilahin siya pataas. Habang patuloy na bumabagsak ang lupa, naisip ni Ana na mas lalong malalagay sa panganib ang anak niya kung hindi siya bibitaw. Sa huling sandali, nagpaalam siya at bumitaw. Bumagsak siya sa madilim na hukay ngunit sa halip na matamaan ang lupa, dumaan siya sa kakaibang berdeng liwanag at napunta sa isang misteryosong mundo. Sa taas, nagniningning ang parehong berdeng liwanag. Litong-litong ngunit determinado, mayroon siyang isang layunin, hanapin ang anak niya. Walang signal ang kanyang telepono. Kaya naghanap siya ng palakad. Napansin niya ang usok na nagmumula sa kagubatan at nagmamadaling pumunta roon. Sa isang malawak na clearing, nakita niya ang ibang mga taong nilamon din ng sinkhole at kasama rito ang kanyang anak. Sa sobrang tuwa, niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit hindi nagtagal ang kanilang ginhawa. Mula sa dilim ng kagubatan, lumabas ang isang dambuhalang lobo, 3 beses ang laki ng isang normal na hayop. Nakatitig ito sa kanila bago umatake. Hinawakan ni Ana ang kamay ng anak niya at mabilis na tumakbo. Sa paligid nila, mas maraming mga halimaw na lobo ang lumitaw, dinudurog ang mga takot na tao. Ang bangungot ay malayo pa sa katapusan. Para kay Ana, nagsisimula pa lang ang kanyang pakikibaka para mabuhay.